po ating float switch. Sa baba, control lahat ng contactor. So, lahat na po siya may contact point. So, meron siyang normally open at meron rin. Ito po yung sample natin sa ating contactor na hindi gumamit ng relay. So lahat ng control, lahat ng ilaw niya, so kikita nyo, meron po siyang isang selector switch at meron siyang push button na start and stop. Wala na siyang relay. Ito po yung common sa mga motor control. Wala na siyang relay. Ganito rin yung nag-test na ako. So more in contactor, wala na siyang ginamit na relay. Ito nga pala ay para po sa aming float switch na single ang submersible. So isang submersible lang po yung ginamit. Wala na po siyang relay. Lahat po ng control na ilaw at start stop at selector switch ay napunta lahat sa contactor. So wala na po siyang relay. Ito po yung sample na hindi na gumamit ng relay dito sa ating control panel. So kita nyo, wala po siyang relay. Meron lamang siyang breaker sa main breaker. Ito po ating float switch. Sa baba, control lahat ng contactor. So lahat na po siya may contact point. So meron siyang normally open at meron rin po siyang normally close. So makikita nyo ba? Yan po. Meron siyang normally open at merong normally close. So tad talaga siya, nakasiksik lahat ng wire. So, dahil hindi na siya ginamitan ng relay. Ito po. Ngayon susubukan nating i-manual. Tignan natin na. Kahit na manual natin. Start. So contactor pa rin pong gumagana. Then stop. So contactor pa rin po yung gagana dyan. Ito po yung kalimitang basic sa motor control. So ang pinagkaiba lang po nyan, submersible yung ginamit tsaka float switch. So yung float switch ganun din po yan. So nakakonect rin po siya sa contactor para siya open and close niya. Kasi ito kasi meron siyang auto, meron din siyang manual. So is naintindihan din natin, no? Yung off naman is standby mode lang po yan. So hindi gagana kasi naka-off. So ayun, naka-auto tayo.